Ikapitong kabanata. Pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. Pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga tao ang mga bagay na ito, pumunta siya sa Kapernaum. May isang kapitan doon ng hukbong Romano na may aliping malubha ang sakit at naghihingalo. Mahal niya ang aliping ito. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang aliping. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. Kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan, dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo, at ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sambahan. Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ang ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, "Panginoon, huwag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko, dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Kaya nga hindi na rin ako naglakas loob na lumapit, dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Sabihin niyo na lang po, at gagaling na ang utusan ko. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal, at may nasasakupan din ako mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong, halika, lumalapit siya. At kahit ano pa ang iutos ko sa aking alipin ay sinusunod niya." Nang marinig ito ni Jesus, namanghas siya sa kapitan, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya." Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang alipin. Binuhay ni Jesus ang patay na binata. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang biyuda. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon sa biyuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa biyuda, "Huwag kang umiyak." Nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, "Binata, bumangon ka." Umupo ang patay at nagsalita, at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Kinilabutan ang mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, "Inalala tayo ng Diyos. Isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta." At kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Jesus. Si Jesus at si Juan na tagapagbautismo. Ang lahat ng pangyayaring iyon ay binalita kay Juan ng mga tagasunod niya. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa mga tagasunod niya at pinapunta sa Panginoon upang tanungin, "Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba?" Pagdating nila kay Jesus, sinabi nila, "Pinapunta po kami rito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong sa inyo kung kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon, maraming pinagaling si Jesus na mga may sakit at pinalayas niya ang masasamang espiritu sa mga tao. Pinagaling din niya ang mga bulag. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang nakita at narinig ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin." Nang makaalis na ang mga taong inutusan ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, "Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita? Isang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin? Pumunta ba kayo roon upang makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit at namumuhay sa karangyaan ay sa palasyo ninyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba? Totoo, isa nga siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Sinasabi ko sa inyo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Ngunit mas dakila pa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos." Nang marinig ng mga tao pati ng mga maniningil ng buwis ang pangangaral ni Jesus, sumang-ayon sila na matuwid ang layunin ng Diyos, dahil nagpabautismo pa nga sila kay Juan. Pero ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa buhay nila, dahil hindi sila nagpabautismo kay Juan. Sinabi pa ni Jesus, "Sa anong bagay ko maihahambing ang mga tao ngayon? Kanino ko sila maihahalin tulad? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sinasabi sa kanilang kalaro, 'Tinugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal, pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit para sa patay, pero hindi kayo umiyak.' Katulad nila kayo. Dahil pagdating dito ni Juan na nakita ninyong nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, sinabi ninyo,
Sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita ninyong kumakain ako at umiinom, ang sabi naman ninyo, ang taong iyan ay matakaw at lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang makasalanan. Ganoon paman, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon sa ipinapagawa ng Diyos sa amin. Pinuhusan ng pabango si Jesus. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Jesus at kumain doon. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang makita iyon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya. Kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa'y umutang sa kanya ng 500, at ang isa na may 50. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, tingnan mo ang babaeng ito. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipanghuhugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito ay sariling luha ang ipinanghugas sa paa ko. At ang buhok pa niya ang ipinunas dito. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko, mula nang dumating ako. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad, ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanilang sarili, sino kaya ito na pati kasalanan ay pinapatawad? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa.